Ito ang aklat ng lahi ni Hesukristo, na anak ni David, na anak ni Abraham, naging anak ni Abraham si Isaac, naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Judah, at naging anak at ang mga kapatid nito naging anak ni Huda kay Tamar, sina Perez, Sira, naging anak ni Perez si Hesron, at naging anak ni Hesron si Aram, naging anak ni Aram si Aminadab, naging anak ni Aminadab si Ahon, si Salmon, naging anak ni Salmon kay Ahab, si Boaz, naging anak ni Boaz kay Ruth, si Obed, at naging anak ni Obed si Jesse, naging anak ni Jesse si Haring David, at naging anak ni David sa asawa ni Urias si Solomon, naging anak ni Solomon si Jeroboam, naging anak ni Jeroboam si Abias, naging anak ni Abias si Asap, naging anak ni Asap si Jehoshaphat, naging anak ni Jehoshaphat si Haram, at naging anak ni Haram si Uzias, naging anak ni Uzias si Jotam, naging anak ni Jotam si Ahaz, naging anak ni Ahaz si Hezekias, naging anak ni Hezekias si Manase, naging anak ni Manase si Mikias, naging anak Manase si Amos, at naging anak ni Amos si Hosias, naging anak ni Hosias si Kunias, at naging anak ni at Hosias, at ang kanyang kapatid ng panahon ding dalhin silang bihag sa Babylonia. Pagkatapos silang dalhin bihag sa Babylonia, nagkaanak si Hikonias, si Sitkiel, at naging anak ni Sitkiel si Zerubbabel, naging anak ni Zerubbabel si Abiud, naging anak ni Abiud si Eliakim, naging anak ni Eliakim si Asor, naging anak ni Asor si Sadok, naging anak ni Sadok si Akim, naging anak ni Akim si Eliod, naging anak ni Eliod si Eliasar, naging anak ni Eliasar si Matan, at naging anak ni Matan si Jacob, naging anak ni Jacob si Jose, naasawa ni Maria, na siyang nagsilang kay Jesus na tinawag na Kristo. Sa makatuwid ang lahat ng nasa ilalim mula sa Abraham hanggang kay David ay 14, mula kay David hanggang sa pagkadalang bihag sa Babylonia ay 14 na salin lahi, at mula sa pagkadala bihag sa Babylonia hanggang kay Kristo ay 14 din na salin lahi. Ganito ang pagkakapanganak kay Hesukristo, nang si Maria na kanyang ay nakatakdang ikasal kay Jose bago sila magsama. Si Maria ay
natuklasan nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kanya si Maria ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ang lihim. Ngunit samantala pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip nga nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na inyong asawa, sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalan itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng mga ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito, nagdadala ng tao, isang birhen, manganganak ng isang lalaki, at ang pangalan ay tatawagin nila sa kanyang ay Emmanuel, nang ibig sabihin kasama natin ang Diyos. Ang bumangon si Jose mula sa pagtulog, ginawa niya ang pinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siya ay kanyang tinanggap bilang asawa. Ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa manganak nito ang isang lalaki na ang pangalan niyang Jesus. Nang manganak na si Jesus sa Bethlehem ng Huda sa kapanahunan ng Haring Herodes, may mga pantas na lalaki nga mula sa silangan na dumating sa Jerusalem na nagtanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan na parito kami upang siya ay sambahin. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem, nang matipon niyang lahat ang mga pinunong pari at mga eskriba ng bayan. Nagtanong siya sa mga ito kung saan isinilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang nasusulat ng propeta, ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, sa anumang paraan hindi ka pinakamaliit sa pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang isang pinuno na magiging pastor ng aking bayan Israel. Pagkatapos lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kanila nakita inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Kanyang ipinatupad sila sa
sa Bethlehem at sinabi sa kanila, humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol kapag siya ay inyong natagpuan na ipagbibigay alam ninyo sa akin upang ako rin ay maparoon at siya ay aking sambahin. Pagkatapos nilang makinig sa hari ay lumakad na sila at naroroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nangunguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Labis silang nagalak nang makita nila ang sanggol. Pagkatapos nila sa bahay, nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya nang binuksan nila ang kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamangyan at mira. Pagka palibhasay binalaan sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Nag-iba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain.